Mga sir, ito na po yung inaabangan ninyo na wiring ng 3-wire sensor na pinalit natin doon sa stock na speed sensor. Yung isang wire itap natin doon sa ground at yung dalawa ay nakatap doon sa socket ng stock na ABS sensor. At dito, try nating paikutin yung gulong sa hulihan kung gagana ba yung kanyang speedometer. At ayun mga sir, gumana yung kanyang speedometer. Good day mga sir, may isa tayong tropa na nag-message doon sa Facebook page natin, si Sir Drifter. Ang kanyang unit ay isang Inmax version 2 na ang kanyang problema ay palagi daw nag-on yung kanyang ABS indicator light at nawalan na rin siya ng speedometer. Ang customer pala natin mga sir ay madaling araw pa ito nagbiyahe kasi napakalayo yung kanyang pinanggalingan. From Tampakan, South Cotabato pa ito si sir. So ito mga sir, try natin i-road test kung ano yung status ng unit nya. Okay. So on natin. So ayan. So ang kagandahan dito mga sir, ang owner ng unit na to, tinanggalan na yung tatlong fuse. So yan mga sir, makita nyo may check engine nya. O may andyan yung check engine, then yung ABS indicator dito hindi na may ilaw kasi tinanggalan niya na ng mga fuse. So ito mga sir, ang issue nito wala ding speedometer. So try natin i-road test mga sir para makita nyo. Ayan. So patakbuhin natin. Ayan mga sir, observe nyo. So wala siyang speedometer. Hello, good morning mga sir. So dito pala yung unit natin ngayon, isang Inmax version 2. So ABS issue pa rin yung issue ng ating customer. So sir, saan kayo galing sir? Tampakan sir. Okay, so malayo pala yung pinanggalingan ni sir. So from Tampakan at saka dumayo pa siya dito sa Tacurong City para ipayos yung kanyang ABS. So ito yung problema ni sir. Yan. So may check engine. Kung makita nyo, hindi na nag-ailaw yung kanyang ABS indicator kasi ang sabi niya tinanggalan niya na daw ng tatlong fuse. So at saka wala na ring speedometer. So ano pang ibang issue na sir? Wala, hindi na ako makapag-speed sir, medyo gitsa, low power. Sige, so ang issue daw, hindi na siya makatap speed, no? Medyo hinihila ka pabalik sir. Okay, so yun talaga pa sa ABS, hinihila ka pabalik. Okay, so try natin i-diagnose. Before pala mga sir, i-diagnose natin. So try natin i-reading yung or scan yung kanyang ABS ECU kung ano talaga yung status, kung kaya pa bang pasukin. So ang good thing nito, kung kaya pang pasukin ng scanner, so ma-repair pa to. Pero pag hindi na, sigurado may diferensya na yung kanyang board. So yun mga sir, try natin i-scan. So ito yung pang ABS, ito naman yung pang ECU. So try natin i-scan muna yung kanyang try muna natin yung ECU kasi may check engine. So ito yung gamit natin na tools, MST500 Pro. Check natin yung kanyang check engine kung ano talaga yung fault code niyan. Ito, i-read muna natin yung fault code niya. Ito yung recent na fault. So ito yung kanyang problema. So ito P0500, the normal signal is not received from the wheel speed sensor for non-ABS model. So the speed sensor for ABS model front and rear speed. So ito na yung naging problema. So yung check engine ni sir, ayan.
So ito, nasa ABS issue yung check engine niya. So wala nang ibang issue sa ibang sensor kundi nasa ABS lamang. So delete na lang natin to kasi ayusin naman natin yung kanyang ABS. So clear na natin. Erase. So sir, na-erase na yung mga check engine sir. Then okay, lipat tayo sa kanyang ABS. So dito sa ABS, ayun, connection failed. So Joy, paun susang susi Joy. Try natin ulit mga sira. Kasi connection failed na siya. Oh. Ito na yung mangyayari pag may kuha na. Sige, try mo natin ulit. Ayun, connection failed. Pag ganito yung mangyayari sir, na hindi na mapasok ng scanner yung kanyang EBS system ECU, so wala na yan. May tama na yung kanyang board. Sorry ito sir, oh. Connection failed sir. Pag okay yung pa-okay yung EBS mo, so hindi yan mag-connection failed, kundi i-reading niya lahat ng fault code. Pero ito wala na, oh. Try natin sila. Okay, establishing the communication to the ECU. Wala na sir. Ayun, oh, naka-EBS sakit tayo, pero hindi niya na ma-detect yung board. So pang tatlong unit na ganito yung na-encounter namin, nasira talaga yung board. So kahit nabuksan natin yung board niya yan mamaya, may sira na yan talaga. So yun mga sir, so ayusin natin. Ito na tanggalan natin yung kanyang EBS system. Try na natin buksan yung kanyang EBS board. Di natin kailangan na buksan yung kanyang EBS motor kasi hindi naman to ma-read ng ating scanner. So doon na tayo sa board mag-check. Ito mga sir ay nabuksan na natin yung kanyang EBS board. At ayun, makita nyo marami ng fluid yung nakapasok sa kanyang EBS board. At may indikasyon na rin na ito ng sunog sa kanyang module. Ayan mga sir, tingnan nyo. Nag-brown na at sa ilalim niyan mga sir ay halos nangingitim na rin. So isang indikasyon yan sir na nag-short na yung kanyang EBS board. Kaya yan yung dahilan kung bakit hindi na yan siya ma-read ng ating scanner. Pero mga sir, dito try nating i-check. Gagamitan ito natin ng multi-tester kung gagana ba yung mga transistor niya sa loob at saka yung mga resistor at kapasitor. Check natin mga sir. Upon checking mga sir, na found out natin na may diferensya na talaga yung kanyang EBS board. At dito pwede pa naman tong i-repair. Ang problema nga lang mga sir ay wala tayong mapagkunan ng mga sirang parts o kaya wala tayong donor na isang EBS board para palitan yung mga sirang parts ng kanyang EBS. Dito gawa natin ng paraan, i-bypass natin yung kanyang stock ECU at paganahin natin yung kanyang speedometer para mawala na yung issue ng kanyang unit na hindi siya makatakbo
tumatakbo ng maganda at na parang hindi niya ma-hit yung kanyang top speed. Mga sir, ito po yung mga related videos, tutorials on how ABS system diagnose, repair, and troubleshooting. Halos siguro ng ABS issue mga sir dito na vlog ko na. Pumili ka na lang kung saan ba yung issue ng unit nyo dyan. Pero dito mga sir, pinagbigyan ko yung aking mga solid subscriber. May isa kasi akong video dito na maraming tanong tungkol sa 3-wire sensor, kung saan daw itatap yung 3 wires. Ayan, yung most requested comments. Shout out sa inyo mga sir, hindi ko na kayo maisa-isa. So ito na po yung request ninyo kung saan daw itatap yung 3 wires sensor. Alright mga sir, stay tuned at panoorin nyo ng mabuti. Sa bidyong ito mga sir ay hindi ko ina-advise sa mga mag-DIY dyan. Baka hindi po gumana sa inyo yung 3-wire sensor. Kasi ito mga sir, dapat may background ka po kung paano mag-electrical wiring. So kasi ito, pinag-aralan po namin ito ng mahabang panahon. So nag-invest po kami dito ng time, effort, and money para lang ma-achieve itong skills na ito. Kaya mga sir, kung hindi gagana sa inyo yung discarding ito kasi napaka-sensitive ng ating sensor, so wag po kayong magalit sa akin kasi dapat pag-aralan nyo po ng mabuti kung ano yung mga function ng mga wire, saan papunta yan, at saka yung ABS module mismo mga sir, dapat pag-aralan yun. Kung wala po kayong background pagdating sa automotive, pagdating po sa automotive electricity mga sir, ay talagang hindi nyo to makukuha ng basta-basta. At ito mga sir, yung request nyo lang na kung saan itatap yung 3 wires, ito yung i-address ko yung mga request ninyo. Ito na mga sir, sa sakit ng stock na sensor, may dalawang wire dyan, blue at saka green. Ito mga sir, baybayin natin yung blue na wire. Ayan. So dito mo yan siya itatap sa may, ayan mga sir, sa may color gray na wire. Ayan na. So tandaan nyo yung sa blue itatap sa color gray. Then yung green na naman na wire mga sir, ayan, itatap nyo yan dyan sa pink. Ayan, sa pink wire. Then yung last, yung light brown, ground yan mga sir. Kahit saan nyo yan ilagay, either i-direct nyo sa battery or ilagay nyo sa body ground. So yan po yung purpose ng 3 wires. So ayun mga sir, sana nasundan nyo. At saka dito binalik ko na lang yung sakit ng ABS module para magbatuyan ng signal doon sa ECU. At dito naman tinanggalan ko ng tatlong fuse. Dito sa left side ng fuse box, yung ABS motor at saka ABS solenoid, tinanggal ko yung dalawang fuse dyan. So ayan o, ABS solenoid at saka yung ABS motor, yung 30 at saka 15 amperes. Dito naman sa kabila, tinanggal ko naman yung 2.5 amperes yung sa ABS. Ayan, 2 amperes or 2.5. Ayan, tinanggal na yan lahat. Then ito, stock ECU. Tingnan nyo naman sir, stock ECU yan siya. Wala tayong pinalitan dyan na ECU. Tinanggal lang natin yung mga fuse. Gaya ng sinabi ko kanina mga sir, hindi to advisable sa mga gustong mag DIY dyan na walang background sa automotive electricity. Kasi dito napaka-sensitive ng ating sensor. Dapat alam nyo lahat ng function ng sensor at saka yung distance ng speed sensor at saka yung kanyang wheel sensor. So dito mga sir, try nating paganahin. Temporary tap lang natin yung isang wire sa body ground. So ayan, pinaikot ko sa kasama ko yung sa likod na gulong. Ayan mga sir, observe natin yung panel. At ayun mga sir, gumana yung ating sensor at nagkaroon siya ng speedometer. Ayan sir, observe nyo. Ayan, so mga sir, napakasilan po ng sensor natin na. Kung magtanong kayo kung ano yung ideal distance ng plate sensor at saka yung speed sensor mga sir, dito aralin nyo lang ng mabuti. Tansyahan kasi yung ginagawa dyan. Dito nilagay ko na yung isang wire sa body ground. Ayan na yung nakabalot na ng electrical tape. Advice ko lang doon sa gustong mag DIY ng ganitong diskarte, aralin nyo muna yung speed sensor, yung 3 wires.
At saka aralin nyo rin yung ABS system ng motor. Kung ano yung function ng bawat wires doon. Kasi marami nang nag-message sa akin at nagagalit kung hindi ko mapagbigyan. Gaya ng sinabi ko sa inyo mga sir, nag-invest po kami dito ng time, effort, and money para lang ma-achieve ang ganitong skills. So, pasensya na doon sa mga galit na hindi ko napagbigyan yung kanilang request. Na parang kasalanan ko pa kung bakit ako nag-vlog ng ganitong issue. So, para sa akin mga sir, ang gusto ko lamang ay yung mga EBS na wala ng pag-asa talaga kasi napaka-importante ng speedometer. So ito yung maibahagi kong kaalaman sa inyo na may pag-asa pa yung mga EBS system na sunog na at hindi na pwedeng pakinabangan. So yun lang mga sir, try nating pandarin yung motor. Alright, so ito na mga sir, tapos na nating ginawa yung kanyang EBS. So road test na natin ngayon. So dito tayo road test. Ayan mga sir. Good. So nalito yung kanyang speedometer. Ayan mga sir. Ayan, okay na. Sir, ano mahambal mo sa serbisyo namon sa iyo? Ayun na sir, problem solved. Yung pagservisyo, highly recommended. Okay, thank you so much sir. Salamat, salamat.